mensahe ngayon ay sa Tagalog po ay sulitin ang buhay natin dito sa lupa. Magkaroon po ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Minsan lang po tayong mabuhay, ating sulitin na po na yung to the fullest. Sabi po ng ating Panginoon Kristo, ako'y pumunta dito upang ikaw ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ito po yung naisipabot ko ngayong araw nito at sa buong linggo ay ma-practice po natin paano nga ba tayo mabubuhay ng isang ganap at kasiyasiya. Last week, naibahagi ko sa inyo patungkol po sa ating pong posisyon bilang anak ng Diyos. Tayo po ay binigyan po ng malaking kagalakan sapagkat ibinalik niya ang orihinal na pagkalikha niya sa atin. Nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. Nilikha tayo ng Diyos na unlimited. Hindi tayo nilikha upang mamatay. Nilikha tayo ng Diyos upang mabuhay forever and ever na kasama niya. Kaya lang, nagkaroon po ng problema sapagkat tayo po ay nagkasala at hindi po dahil hindi tayo mahal ng Diyos. Dahil tayo nagkasala, tayo po ay nawala ang relasyon sa ating Diyos. Ang mabuting balita ay ibinalik ng Diyos ang relasyon ito at hindi lang po yun. Tayo na nilikha ng Diyos na may buhay na walang hanggan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon po ng limitasyon ang ating buhay. Kaya po, mayroong kalungkutan tayong nararanasan sapagkat may mahal tayo sa buhay na mahal po natin, kasama po natin. And one day, sila po'y lilisan sa daigdig nito. But huwag po natin kalimutan, ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay. Death is not the end of life. Death is the beginning of life. Sapagkat iyan po ang mensahe pong ipinapaabot namin sa buong mundo, ang gospel. Ang makilala ang ating Panginoon Kristo at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ngayon tutunghayan po natin ang ating pong mensahe, Pilipos 3:7 hanggang 14. Tunghayan po natin, samahan niyo po ako sa aking version po ay ang Bagong Tipan Filipino Standard Version. So maganda po itong version po natin, madali po nating maunuan. Verse 7. Subalit, ang mga bagay na maaari kong sanang pakinabangan ay itinuring kong kalugihan dahil kay Kristo. Sa katunayan, ang lahat ng bagay na itinuring kong kalugihan dahil hindi matatawarang halaga sa pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Dahil sa Kanya'y pinawalang halaga ko ang lahat ng bagay at itinuring kong basura upang makapnan ko si Kristo. Verse 9, at ako'y matagpuan na nasa Kanya. Wala akong sariling katuwiran batay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na nakabatay sa pananampalataya. Verse 10, ang naisin ko'y makilala siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at maibahagi ang kanyang mga pagdurusa, makibahagi sa kanyang pagdurusa at matulad ako sa kanya, maging sa kanyang kamatayan. Upang hanggat maaari ay makamtan ko ang muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Pagpatuloy po natin. Verse 12. Hindi sa ito'y nakamtan ko na o ako'y makarating na sa hangganan. Sa halip, nagpapatuloy ako upang makamit ko ang bagay nito. Yamang ako ay nakamit na ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko itinuturing iyon na nakamit ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nakaraan at sinisikap kong abutin ang mga bagay na hinaharap. Verse 14, patuloy akong tumatakbo patungo sa hangganan sa gantimpala na makalangit at pagkatawag ng Diyos bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
Sumadali po tayo, yumuko po, bigit na tayo manalangin. Dakila naming Ama, salamat sapagkat ikaw ang Diyos na sobrang nagmahal sa amin. Bagaman kami nagkasala at nawalay, ang plano mo ay ibinalik. At itong ganitong pagkakataon ay malaman namin ang katotohanan na ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Maraming tao pong hindi ka kilala. Maraming taong sumasama ang loob sapagkat hindi nila alam ang katotohanan. Ngunit ngayon, Ama, hayaan mo Diyos na sa mensahe nito'y patuloy kaming makalaya. Hayaan mo Diyos na may pahayag na hilingkod ang katotohanan at ang katotohanan nito'y magpalaya sa buhay ng bawat isa. Makamtan ng isang buhay na ganap at kasiya-siya dito sa lupa tulad ng nasa langit. Yan ang dalayan ko sa iyo, Ma, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa pagkapatuloy po ng aking mensahe, buhat po dito sa verse po ito, tatalakayin ko sa inyo kung paano po natin malalaman paano natin masusulit ang ating maikling buhay dito sa daigdig nito. Sa English ko, making the most of your life. Ang sabi po na aklat po ng John chapter 10 verse 10. Pumunta siya dito upang ikaw at ako ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pag sinabi pong ganap, nadoon na po lahat ang ating kailangan. At ang lahat ng kailangan na yan ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoon Kristo. At sunod, kasiyasiya. Sigurado pong masisiyahan po tayo kung ngayon po, pagkatapos ng mensahe ito, ay magdesisyon tayo na piliin po natin na ang ating Panginoon Kristo, siya po ang ating pastol. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Napakaganda po nun. At kung ating tutunghayan po ang mensahe po ito, may tatlong bagay po akong ibabahagi upang tayo po'y magkaroon ng isang buhay, matutuhan natin kung paano magkakaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang ating Panginoon Kristo po ay hindi pumunta dito upang tayo patawarin lang sa ating lahat ng kasalanan at magkaroon, makatira dun sa langit na kanyang inihanda po sa atin. Napakaganda pong pakinggan na sabihin, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Ako'y pupunta roon at ipaghahanda ko kayo. Hindi lang po yun ang kanya pong ipinunta po dito, kundi pumunta po siya dito upang dito po sa lupa ay matutuhan po natin ang mamuhay ng isang ganap at kasiyasiya. Upang tayo magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, tinatawag po natin atin pong sulitin yung pagkakatira natin dito sa lupa. May tatlong bagay pong itinuro si Apostle Paul dito sa verse natin pong aking binasa. Ang tatlong bagay pong ito ay napakahalaga. Ito po ang kailangan po nating gawin, practicing. Maaaring pagod ka na. Every year meron tayong New Year resolution. Pero ang isang mahalagang bagay na naibahagi ko last week, marami man tayong New Year resolution. Marami naman tayong mga plano. Sa unang listahan ng ating mga plano, ilagay po natin na tayo ay maging saksi, maging witness ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat doon po sa pag-witness po natin, kaya po nang ginagawa niyo po sa second service, ang second service po natin, kung kayo po'y makakarating at makaka-join online, kahit saan bahagi kayo ng parte ng mundo, meron po tayo second service upang mag-testify po tayo, upang mag-witness. Ano nga ba ang iyong nakamtan? Paano mo nakamtan ang buhay na ganap at kasiyasiya? Yan ay bahagi pa lamang ng inyong natutunan, pero huwag kayong mawawala. Sa buong taong ito tatalakayin po natin ang patungkol sa kalayaan at buhay na ganap at kasiyasiya. Naalala ko po last year, meron po akong patotoo sa inyo. Na itinuro ko po ang Book of Joshua chapter 1 verse 8. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. So sa loob po ng isang taon, alam ko pong marami po sa inyo pinaginhawa at naging matagumpay sapagkat sinabi niya po doon sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth. Meditate it day and night. Yun po yung naging bunga ng atin pong pagme-meditate ng salita ng Diyos sa buong isang taon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. So ngayon po, hindi lahat po na mga taong
nagkaroon ng pera, hindi po lahat ng tao na nagkaroon ng kayamanan ay merong kapayapaan. Kaya po sa pagkapatuloy po ngayong taong ito, kaya ating team ay Freedom, malaya po tayo na makakilos, makapamuhay ng isang ganap at kasiyasiya. Unang bagay po na akin pong tutuunan ng pansin, unang bagay ay make an exchange. Kailangan tayo po'y matuto po na makipagpalit ng buhay sa ating Panginoon Kristo. Ang ating Panginoon Kristo po ay pumunta dito. Doon sa krus ng Kalbaryo po'y may ginawa siya. Alam po ng Diyos na hindi natin kayang magbago. Alam natin na tayo po ay kulang ang katalinuhan, kakayahan upang makapamuhay ng isang ganap at kasiyasiya. Sapagkat the only time na tayo po'y makapamuhay ng isang ganap at kasiyasiya ay kapag nasa atin ang banal na Espiritu Santo. Yun po yung tinalakay ko last week na kailangan malaman natin kung ano nga ba ang posisyon natin. Sino nga ba tayo sa harapan ng Diyos? Tayo po'y naging anak ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatan na tumawag ng Ama. Binigyan tayo ng assurance sa ating kaligtasan. At hindi lang yun. Binigyan tayo ng pagkakataon na makapag-usap muli. Ang ibig sabihin, tayo po ay merong kakayahan na makapag-usap sa Diyos, Ama naming nasa langit. Na isang patotoo po na ipinakita ng ating Panginoon Kristo na nung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay ibinalik po niya yung naputol nating komunikasyon sa Lord. Divine exchange. Hindi natin kaya. Wala po, yung ating pong righteousness ay wala po. Walang mabuti kahit isa. Sabi nga po, God is good. Siya lang po ang good. Nakita po natin ang kwento po ng Good Samaritan. Napakahirap pong gawin. Yung pong example po niya. Bigyan ko na po kayo ng maikling kwento ng Good Samaritan para lalo po tayong maging malalim. Ang Good Samaritan, meron po isang malalakbay mula Jerusalem, putang Jericho. Habang nasa daan po siya, nasa lumo siya ng tulisan at siya po'y halos pinatay. Almost dead. So pagkatapos may dumaan po na isang pariseo, tiningnan lang siya, nagpatuloy sa kanyang lakad sapagkat may dumaan namang isang Saduseo, nagpatuloy pa rin siya at hindi niya tinulungan. Pero dumating po isang mabuting Samaritano. Ang Samaritano po ay kaaway po ito ng mga Hudyo. Kaya po, nakita po kaaway po nila yan. Half-brother po nila ito. Pero ito po maganda po ipinakita niya, although sila po ay nagagalit, pero ipinakita po dito na meron pong good Samaritan ang ating Panginoon Kristo. Now, ano po ang ginawa po ng Samaritan? Good Samaritan. Siya po ay bumaba sa kanyang sakyan. Kinuha po niya ang kanyang binuhusan ng alak, nilinis po yung pong sugat. At pagkatapos ay isidil po ng kanyang langis. Sa paglalakbay po kasi, lalo sa disyerto, napakahalaga po ng alak. Ito po ay nagpapalakas sa kanila habang pagka sila napapagod. At ang langis, siya po yung nagbibigay po sa kanya ng panatili yung lakas. Ang ginawa po niya ay binuhos yung alak, ibinuhos yung langis, at yung kanya pong damit. Yung pong, pag malamig po kasi, tayo po dito sa Pilipinas, tayo dyan po sa Pilipinas, hindi po natin naranasan. Pero sa ating mga kapatid na sa Italia, narito sa Amerika, nasa Saudi Arabia, nakakaranas po natin na sobrang lamig. At hindi, napakahirap po pag wala pong balaban na tinatawag. Pero kita niyo po, ibinigay niya po yun. Ginawa niyang binandahan. At hindi lang po yan. Pagkatapos nun, isinakay sa kanya sa sasakyan. Hindi po natapos doon. Pagkatapos sa sasakyan, dinala po niya ito sa isa pong hotel. At pagkatapos po doon, hindi lang po dinala, inalagaan. Nakita niyo kung gaano kabuti po ng Diyos. At pagkatapos sa alagaan, hindi pa po natapos doon. Kumuha po siya ng 2 denaryo at ibinigay po doon sa binayadan. At hindi pa po natapos doon. At sabi niya, at kung kulang pa, babayaran ko sa aking muling pagkabalik. Yan po yung righteousness na wala tayo. Kaya, ang unang bagay na kailangan natin gawin, ay makapagbalik po tayo sa ating Panginoon Kristo. Mahirap po tayo magbago. We cannot change.
But we can do exchange. Ano pong ginawa niya sa krus ng Calvary? Siya po'y naging, siya po'y nag, siya po'y isinilang na laman na kagaya po natin sa laman upang tayo po isilang sa espiritual. Siya po'y naging anak ng tao upang tayo maging anak ng Diyos. Siya po'y naging mahirap upang tayo yumaman. Siya po'y naging sakit upang tayo gumaling. Napakadami pong ginawa niya sa krus ng Calvary. At pagkatapos siya sinabi na, Father, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Ito po yung righteousness na wala tayo. Maaring mabait tayo kapag ang ating kaibigan ay mabait. Pero maaring tayo po ay ang tinatawag po natin na legalism, mabait lang tayo pagka mabait po sila. Pero tayo po ay matapang, pag matapang din po yung sila. So yun po ang ating righteousness. Ang righteousness po ng Diyos ay ganito. Ang righteousness niya, kahit masama ang ginawa sa atin, kahit hindi maganda ang ginawa sa atin, mahal pa rin natin. Kagaya po ng Samaritan. Hindi maganda ang ginagawa, tinitreat, pero ipinakita po doon na siya po ay good Samaritan. Kahit inaaway nyo kami, nagkasala po kasi ang mga Samaritano, yung half-brother po yun eh. Iniwan po ba naman sila? Hindi sila sinamahan sa kanilang paglalakbay. At sila po'y nagsamba sa ibang Diyos, kaya nagagalit. Pero sa kabila ng lahat na yon, ipinakita po doon na kapag nasa atin ang ating Panginoon Kristo, yung righteousness natin, magiging yung pong ating karumihan, mapapalitan po ng righteousness ng ating Diyos. Ano sabi po dito sa aklat po ng Romans chapter 3 verse 10? Walang mabuti kahit isa. So kaya po, kailangan tayo po, hindi natin kaya yung pong nire-require ng Lord upang tayo po'y magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya ay righteousness. Think about this. Righteousness exalt the nation. Ang sabi din po ng aklat ng Matthew, seek ye first the kingdom. Kaya natin na pagharian tayo ng Diyos. At hindi lang po natapos doon. And His righteousness. So righteousness is doing God's will. So hindi natin magagawa yun maliban nasa atin ang ating Panginoon Kristo. Why? Kasi kapag nasa atin ating Panginoon Kristo, nasa atin din po ang banal na Espiritu Santo. At ang banal na Espiritu Santo, yun po yung gumagabay po sa atin para tayo maging mabait, magawa natin ang kalooban niya. At ang sabi po na aklat ng Matthew 6:53, anong sabi po doon? And His righteousness and all these things. At lahat ng mga pangailangan mo, ibibigay niya sa doon po lang natin matatagpuan ng isang masusulit ang buhay natin sa lupa. Hindi ko malimutan ang aking sinasabi ng aking ama, nung siya po ay magkasakit, kami po ay laging magkakwentuhan, at yun po ay naging masayang bahagi ng buhay ko. Marami akong natutuhan sa kanya habang kami po ay nagsasaka. Kami po ay laki sa bukid. Masaya po ako na lumaki na mahirap. Marami akong natutunan. At ang sabi niya sa akin is, ang aking ama po ay isang karpentero. At kapag wala pong nagkapagawa ng bahay, ay siya po ay isang magsasaka. So dalawang bagay po yung natutuhan ko sa kanya na napakahirap. Pero ito ang dahilan bakit narito ako ngayon. Sapagkat sinanay niya po ako na maging isang karpentero at isang magsasaka. Anong sabi po niya sa akin? Sapagkat siya po pagkaaraw, siya po ay nagkakarpentero. Mahirap ang buhay. Ako po'y lumaki din sa Konde, Batangas. Wala po kuryente, wala pang tubig. Yun po yung kinalakihan ko. Pero ako nagpapasalamat sapagkat ito yung nagbigay po sa akin ng katatagan upang maglingkod sa Kanya. Ang sabi ng aking ama ito, Mario, may isang tanong ako dahil ikaw ay nagbabasa ng Bible. Bakit nga ba nilikha ang tao tapos hirap lang ang napapa mo? So, ganda yung Tagalog. Bakit daw isinilang tapos puro kahirapan lang? Ako po ay hindi agad nakasagot. I spent time and sabi ko, Ama, bigyan niyo ako ng pagkakataon na mananalangin at bibigyan ko ng kasagutan. And isang araw, muli kami magkasama po doon po sa amin pong sinasaka. Sabi ko tayo, ang nakita ko, hindi naman plano ng Diyos na tayo maghirap. Ang sabi doon, sa English po, my plan for you, declares the Lord,
is not to harm you, but to prosper you and to give you hope and future. Yan po yung plano ng Diyos sa atin. Eh bakit nagkaganito? Dahil tayo nagkasala. Okay. At kaya, ang aking ama po nun ay mayroon pong terminal cancer dahil sa kanyang paninigarilyo. So, bata pa siya, naninigarilyo na, and then even last minute ng kanyang buhay, so po ay naninigarilyo pa rin. Kaya sabi niya, aminado ako, pinabaya akong aking katawan, nagkasala ako. Pero lilisan ako dito na masaya sapagkat alam ko na kayo pupunta sa langit. So, yun po yung hindi ko malimutan. At isa pang bagay na tutuhan ko sa kanya ay yun pong pagtatanim. Na meron po kaming, nagtatanim po kami ng peanut, yung mani. And then, isang napansin ko, kapag mag-aani na kami, sabi niya sa akin, ihiwalay mo yung mahahaba, malalaki. At yun namang katamtaman ng sukat ay ibebenta natin. At yung tigi-isang buti lang, yun ang kakainin natin. Parang di ako makapayag, sabi ko. Ba't yung kakainin natin yung tigigisa lang? Tapos yung magaganda, itatabi daw. So madalit sabi, pinatabi po sa akin. Pero to cut the story short, binenta po namin yung mga tama sukat, yung naman pong maliliit ay aming kinain. Pero yung pong magaganda po ay pinatabi po sa akin. Pero ito po yung akin pong hindi malimutan. Lihim kong kinuha at kinain sapagkat yun napakaganda. Pero nung dumating na po ang taniman, sabi sa akin, asa na yung ating binhi, ang tawag niya. Sabi ko, kinain ko. Hindi po nagalit sa akin aking ama. Yun po yung isang bagay na nakita ko na nung sinabi ko sa kanya na tayo'y naging anak ng Diyos, siya nga po'y paalis na. Ipinamuhay po yun. Kaya yung righteousness po niya nakita ko po sa aking ama. Hindi man po siya naging mahusay na preacher. Pero dahil naparami pong natutunan ko sa kanya, at is po isang buhay na patotoo. Naging witness po siya sa akin. Now, ang sabi niya lang niya sa akin, pumunta ka sa iyong uncle at sabihin mo, nahingi ako ng binhi. So, hindi ko po malimutan yun. Kaya po, upang maging masagana ang buhay, lagi ko pong itinatabi ang binhi, which is ang kabahagi po ng Diyos. Sa lahat po ng ating kinikita, sabi po ni Jacob, kung bibigyan mo ng damit, tirahan, pagkain, at sasamahang makabalik sa akin ng Ama, ikaw ang magiging Diyos ko. At ibibigay ko ang bahagi, ang kabahagi mo. At kahit anong mangyari sa kanya, pinagpala siya. So, yun po yung sikreto, ang pagiging tapat po natin sa ating Diyos. Righteousness. Ang pagiging tapat po sa ating Diyos, ang pagiging mabuting katiwala, ang sikreto upang magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Last year po, meron po akong patotoo sa aking preaching. Pero may pagkakataon po ako na i-share sa inyo sa darating na mga araw. So yun po yung una. Make an exchange. Sabi po ng chapter 3, verse 7 to 9, subalit ang mga bagay na maaari ko sanang pakinabangan ay itinuring kong kalubihan dahil kay Kristo, sa katunayan, ang lahat ng bagay na itinuring kong kalubihan dahil hindi matatawarang halaga ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, dahil sa Kanya'y pinawalang halaga ko ang lahat ng bagay na itinuring kong basura at itinuring sa upang makaptan ko si Kristo. Dahil nakita po niya na nasa ating Panginoon Kristo lang, yung po kanyang pagiging sikat sa pagiging religious, ibinigay po niya. Yung po lahat ng kanyang mga kalagayan, lahat kanyang natutunan, ay ignore niyang basura, makamtan lang niya ang ating Panginoon Kristo. Kaya po sinasabi na intindihan natin, seek ye first. Pag sumikapan natin higit sa lahat, yun po yung kailangan matutuhan po natin, divine exchange. Kung handa ka ngayon na makipagpalit, mayaman ka na. Hindi lang mayaman ka, may kapayapaan ka, at dito mag-uumpisa ang iyong buhay na ganap at kasiyasiya. Maring mga tao ay marami pong bagay po na pinopokus
naging mayaman sila, ano nga ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang kayamanan sa daigdig nito, kung ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak. Doon nakapokus ang isip ni Apostol Pablo at nakita po naman natin ang kanyang buhay. Nagamit po siya maitili. At yan ang dahilan bakit tayo naging Christian. Dahil sa kanyang pagkakilala at malalim na relasyon sa ating Diyos. So, hindi lang po yun. Ang ipinagpalit po natin, kapag ipinalit po natin yan, ang kasamang ipinagpalit po natin ay ang ating walang hanggang kaparusahan sa walang hanggang buhay sa kapiling ng Diyos. Yun po yun. Sa pag-exchange pa lang, sa unang bagay pa lang, hindi lang dito sa lupa, ikaw magiging masaya. Kundi pagkatapos mong mamatay, muli tayong mabubuhay at tayo mabubuhay na kasama niya. Anong sabi po ng John 3:16? Ang sino mang sa kanya sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pong ating buhay na may limitasyon, dahil nakapagpalit tayo sa ating Panginoon Kristo, yung pong limitasyon po na, tingnan po natin mabuti ha, yung pong limitasyon na tayo mamamatay, ito po ay inunlock ng ating Panginoon Kristo. Dahil tayo nakapagpalit sa Kanya yung ating buhay na makasalanan na namamatay, ipinagpalit po natin sa ating Panginoon Kristo, siya po yung namatay. Pero ang magandang balita po, nung siya'y namatay, muli siyang nabuhay, kaya tayo po pag namatay, muling mabubuhay na makakasama ng ating Diyos. Yun po yung unang bagay po na kailangan maunawaan po natin ngayong 2022. Ikalawang bagay po na kailangan maunawaan po natin upang magkaroon ay develop a growing relationship with Christ. Yes, nagkaroon na tayo ng relasyon. Kailangan ma-develop at lumago po yung ating relasyon sa Kanya. Ang Christianity ay hindi po isang reliyon, hindi po isang kultura, at hindi isang tradisyon. Ito po ay relasyon. Kailangan po ang relasyon po para lumago, kailangan makilala natin siya. Paano ba natin siya makikilala? Basahin po natin ang Bible. Gawin ang kanyang kalooban. At ang sabi po ng aklat po, pagpatuloy po natin sa verse 10, Sa verse 10, ano pagkakasabi po dito? Isa-isahin po natin ang kung paano ito naganap. Ang naisin ko'y makilala siya at makilala siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Yun po yun, sinasabi ko sa iyo nina. At makibahagi sa kanyang pagdurusa at matulad ako sa kanya, maging sa kanyang kamatayan, upang hanggat maaari ay makaptan ko ang muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Now, yun po yun. Atin pong palaguin ang ating banal na relasyon sa ating Diyos. Gaya ni Apostol Paul, ang kanya pong pinapakahangad dito ngayon, ang naisin ko'y ang makilala siya, ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Alam niyo po, yun po yung pinakananais po natin, ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Yung pong same spirito na bumuhay sa ating Panginoon Kristo ay nasa atin. At hanggang nasa atin yan, bagaman tayo mamatay, muli tayong mabubuhay. Kaya po, hindi lang po gaya na sabi sa inyo, hindi lang pumunta ang ating Panginoon Kristo upang patawarin ang ating lahat ng kasalanan, makapunta po tayo, magkaroon ng tahanan sa langit. Bukod po doon ay gusto niya po na habang narito tayo sa lupa, ay magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi ibig sabihin kayamanan. Tandaan po natin na kapag nakapagpalit po tayo sa ating Panginoong Kristo, exchange, yung pong lahat ng ating kasalanan, lahat ng karamihan, limitasyon, yung ating kaparusahan, kinuha niya po yun. Yung po yung totoong nangyari sa krus ng Kalbaryo. Kinuha niya po yun. Tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Na tayo pong lahat na nananampalataya sa Kanya, nakipagpalit. Kaya kung hindi ka nakikipagpalit ngayon, this is the day that the Lord, makipagpalit ka na. Hindi mo kayang ayusin ang buhay mo. Hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Hindi mo kayang mamuhay ng ganap at kasiyasiya. Sapagkat tayo po dito sa lupa ay mayroon kasalanan na kailangang ating pagdusahan, kaya tayo po nung makapagpalit, nawala na po yun.
Siya na po ang naparusahan, siya po yung namatay, siya yung tumanggap ng kahihiyan, at pagkatapos noon, siya yung muling nabuhay. Yun po yung tinutukoy ng Apostol Pablo, ang maranasan ng muling pagkabuhay, at hindi lang po yan. Maranasan maging ang kanyang paghihirap. Ano niyo po, para maunawaan, makilala niyo po ang isang tao, kailangan samahan niyo siya. Si Apostle Paul, nang siya po ay nagmisyon, sa mga Grego siya naging Grego. Sa mga taga-Roman siya naging Roman. Naunawaan po niya, naiintindihan niya, natanggap niya po yung mga tao. Sa ating pong buhay, sa ating natural na buhay, upang makilala mo isang tao, you need to talk to them. Kailangan mong makasama siya, kailangan maging malapit ka sa kanya, at maranasan yung hirap na nararanasan niya. May mga tao po na gusto niyo makilala, spend time. Makasama niyo sila, makausap mo sila, matanggap kung sino sila, at doon pa lang magkakaroon ng isang relasyon. Ang relasyon pong ito ay magdadala sa atin ng kapayapaan, magdadala po sa atin ng kaibigan, magdadala po sa atin ng tutulong po sa atin sa panahon ng pangailangan. At alam niyo po ba, matatagpuan lang natin yan sa ating Panginoon Kristo. At kaya po mapapasin niyo, magkakaroon ng kapayapaan, sapagkat kung ang lahat ng tao ay nakapagpalit sa ating Panginoon Kristo, lahat ng tao po ay may pag-ibig. Lahat ng tao po ay masaya. At hindi lang po nakapokus sila sa kayamanan, sapagkat ang kayamanan dito sa lupa, sabi po ng aklat ng Psalms, and the earth is mine and the fullness thereof. Kung nakapagpalit po tayo, tayo mayaman na. Huwag nilang isipin po yung kung ano kailangan mo. Kaya sabi niya, huwag mo alalahanin ang araw na bukas. Its day is enough for the trouble of its own. Bakit ka nag-aalala? Nag-aalala tayo sapagkat tayo po ay may limitasyon. Nag-aalala tayo sapagkat kulang ating kakayanan. Nag-aalala tayo sapagkat alam natin tayo makasalanan. Pero ngayon kapag nakapagpalit ka at dinevelop po natin ang ating relasyon sa Diyos, wala ka nang hahanapin pa. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Napansin po natin, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil. At alam niyo po masaya, surely goodness and mercy shall follow me all the days in my life. And every time na maglalakad ka, yung goodness and mercy sumusunod sa iyo. Ano pa bang hanapin po natin? Kaya kailangan na po natin, pagkatapos nating matanggap siya, bigyan tayo ng spiritual birth, spiritual assurance, bigyan tayo ng spiritual bread, bigyan tayo ng spiritual family, and then haharap tayo sa battle. Kailangan meron tayong Diyos na kaibigan. Nung makilala po natin siya, magpatuloy po tayo. Pagpatuloy po natin. Hindi lang tayo naging Kristiyano. Pagpatuloy natin umattend ng Bible study. Pagpatuloy natin na maging bahagi ng kanyang misyon. Pagpatuloy po natin na maging katiwala ng kanyang kayamanan. Alam po natin na tayo pong lahat ng Christian na tumanggap na Kristo mayaman, sapagkat kung ano ang meron ng Diyos, meron tayo. So, sa dalawang bagay pong ito, alam ko po na hindi po mahirap ang buhay. Ang nagpapahirap po sa atin ay yung ating pride na ayaw nating ibigay kung ano yung dapat nating ipagpalit. Ipagpalit na po natin ang ating buhay na may hangganan, makasalanan. Ang katlong bagay po at pangwakas, kalimutan po natin ang nakaraan. Let go of the past. Verse 13 to 14. Anong sabi po dito? Mga kapatid ko, hindi ko itunuring na yun ay nakamit ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nakaraan at sinisikap kong abutin ang mga bagay na hinaharap. Patuloy akong tumatakbo patungo sa hangganan para sa gantimpala ng makalangit na pagkatawag ng Diyos, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alam niyo po, ito po isang pinaka mahirap niya ituro. Yung pong let go of the past. Kalimutan na natin nakaraan. Ang nakaraan po'y nakaraan na upang tayo po'y magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasya at masulit po natin ang buhay dito sa lupa. Stop wasting time. Huwag na nating pag-aksayahan yung nakaraan. Kalimutan natin yan. Let go. Let go the past. Karing maging ito man po ay katagumpayan, maging ito man ay
kabiguan. Sorry po. Hindi katagumpay, kabiguan. Ito pong, akala po natin, yung kabiguan lang ang nagpapahirap sa atin. Minsan yung katagumpayan, yung nagpapahirap din po sa atin. Sapagkat ayaw niyang malimutan nung siya 60. Meron po akong isang attendance po dito, 80 years old, napakagandang ina. At nakita mo yung kanya po nung kabataan eh. Naalala niyo po nung 16 years old siya, na siya po'y naging reyna ng kanilang bayan. At alam niyo po ang kwento niya, paulit-ulit yun lang yun. Hindi siya nakaalis doon. At ayaw niyang matanggap na siya'y matanda na. Lagi isipin ay yung nakaraan. Ikinulong siya ng nakaraan. At marami naman din po na hindi po makaalis po dun sa mga failures niya. Parang gusto niya nang wasakin ang kanyang buhay dahil hindi niya maialis yung kanyang mga kabiguan. Tanda po natin, ang sabi po ni Apostle Paul sa English po, forgetting what is one thing I do, forgetting what is behind, move towards the goal, fight the good fight of faith. So, ito po yung kalimutan po natin. Huwag na tayong magkasaya. It is past. It is gone. Nakaraan na. Hindi po natin, yung pong, let go po natin yung ating galit, i-let go na po natin ang ating mga kalungkutan, and hindi po natin kayang baguhin ang ating nakaraan. Itong tanda po natin, hindi po natin kayang baguhin ang nakaraan. Pero kaya tayong tulungan ng Diyos upang maging maganda po ang ating kinabukasan. Ulitin ko, hindi natin kayang baguhin ang nakaraan. Pero kaya tayong tulungan ng Diyos na maging maganda ang ating kinabukasan. Kapag yung pong pag lagi po natin inalala ang nakaraan, ito po ang mag-prevent sa atin upang hindi natin masulit ang magandang buhay na inilaan ng Diyos sa atin. Kaya po, yan po yung ikatlo na po. So, nakita po natin ang tatlong bagay po nito na napakahalaga po upang maramdaman po natin, maranasan natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ulitin ko po ang mensahe. Upang masulit natin ang maikling at magulo at mapanganib na buhay sa daigdig nito at magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Unang bagay, makapagpalit po tayo. Make an exchange. Ipagpalit po natin ang ating buhay sa ating Panginoon Kristo. Naganap na po yan sa krus ng Calvary. Ikalawa, hayaan nating ma-develop yung pong at lumago po ang ating magandang relasyon sa ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng pakikipag-isa sa Kanya, maranasan ang Kanyang naranasan sa lupa. Hindi po upang makita po natin kung sino talaga siya. Alamin natin kung siya, upang makilala natin siya. Siya po'y kumakatok, mga minamahal kong magulang kapatid. Gusto niyang makasama tayo. Gusto niya tayong makasama kumain. Gusto niya tayong makasama. Gaya po na kanyang disciple. Ang kanyang disciple, nakita po natin na sumama sa kanya. Pero kahit ano pong ganda ng ginawa ng ating Panginoon sa disciple, ipinagkanulo siya, idininay siya, hindi maniwala sa kanya. Pero alam niyo po ba, the power of resurrection, nung siya'y muling mabuhay, nagpakita siya. Nirestore po niya ang mga nasirang relasyon. Siya po ang nag-initiate na ang nasirang relasyon ito, bagaman nagkasala si Peter, baga si na Thomas po ay naging hindi binaliwala niya. Ano sabi niya? Father, forgive them for they do not know what they're doing. At sinabi niya kay Peter, Peter, mahal mo ba ako? Yes, Lord. Peter, mahal mo ba ako? Yes, Lord. Peter, mahal mo ako? Sabi niya, feed my flocks. Kung mahal po natin ang ating Diyos, makasama namin kayo sa mission na to. Madali lang po ang mission natin. Panoorin lang niyo po yung video at pag na-bless po kayo, i-click niyo po yung like and subscribe and share. Ganun lang po. Maganda po ang ginawa ng Diyos ngayong COVID-19. Maraming sabi, ako po'y may kaibigan po sa aking pag-fishing. Last year po kasi I spent time fishing and then marami po ako naging kaibigan. Ang sabi niya, hindi totoo may Diyos. Kung totoo may Diyos, hindi sana hinayaan na may COVID-19. Hindi po ako nagsasalita. Ang sabi ko lang sa kanya, sana maging friend tayo sa Facebook kasi andun yung paliwanag ko.
And then, nandun po yung kanila pong respeto po sa amin bilang magkaibigan sapagkat hindi po kami nakipag-argue. Hinayaan po namin ang kanila pong desisyon and nag-testify na lang po kami sa pamagitan po ng pagiging magkaibigan po namin. So, dahil doon, meron po akong mga bagong kaibigan po na nakilala at ang iba po sa kanila ay nakasama namin po sa gawain ito. So, ikatlo po, isang pinakamahirap po na gawin ay ang kalimutan ang nakaraan. So, yun po yung tatlong bagay. Itong paglimot sa nakaraan ay isang susi upang sa isang buhay na ganap at kasisya na ating inihanda ng Diyos po sa atin. Sa pagwawakas po, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya, masulit po natin ang maikling buhay po dito na maging mamuhay tayo ng dito sa luwa tulad na nasa langit. Una po, make an exchange. Makapagpalit po tayo. Ikalawa, develop a growing relationship with Christ. I-develop po natin. Ang ikatlo, forget the past. Sinabi sa kanya ng Panginoon, ito po yung huling verse. Maganda ang ginawa mo. Mahusay at maaasahang alipin. Mapapagkatiwalaan ka, napagkatiwala ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa maraming halaga. Maggalak ka sa Panginoon. Kaya po, dito po magdadali yung pagkapala. Ang hinahanap po niya ay ang kagaya ng ating Panginoon Kristo, puspos ng Espiritu Santo, na pagtagumpay ng kamatayan. At kung tayo makikipagpalit sa Kanya ngayon, nag-umpisa na ang magandang buhay mo dito sa lupa, ay tulad na rin na nasa langit. Isang bagay po na matatandaan po natin sa mensahe nito, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na maging tapat po tayo, maging mabuting katiwala. Maring pagod na tayo sa paghahanap buhay, pagod na tayo sa kaning negosyo. Bakit laging kulang? Sabi yung Book of Haggai, mapapasin niyo po, ang iyong bulsay butas. Mag-ani ka na mag-ani, hindi yan, lagi yung kulang. Sapagkat ang isang dahilan ay hindi tayo righteous. Ang kailangan po natin ay kagaya ng ating Panginoon Kristo na naging tapat hanggang sa kamatayan. Connected, committed, and consistent. I will not end this message na hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon na muli yung ating nasirang relasyon ay maibalik. Bigyan tayo ng spiritual word. Siya po'y kumakatok sa ating puso. Gusto niyang makilala ka at makilala mo siya. Kung siya ating papapasukin sa ating puso, siya po ay tapat. Siya po ay nakasama natin at madidevelop ang ating relasyon at tayo magiging kagaya niya. Sa oras po ito, bago ko po kayong tawagan sa pagtanggap po sa ating Panginoon Kristo, na ako po ang ating music ministers para umawit po. At habang umaawit po tayo, alalahanin po natin ang plano ng Diyos sa atin, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sulitin po natin ang buhay natin dito sa lupa. Sinasabi mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasama, dumudulog sa harap ng banal mong trono.
biyaya nawa kapatawaran sa'yo ay nakakanto. O aking Jesus, lumalapit, lumalapit, di nagdarama ko sa kabanalan mo. Biyaya nawa kapatawaran sa'yo ay nakakanto. O aking Jesus, lumalapit, di magdarapat naman sa kabanalan mo. Biyaya nawa at kapatawaran sa'yo ay nakakanto. O aking Jesus, lumalapit, di magdarapat naman sa kabanalan mo. Biyaya nawa at kapatawaran sa'yo ay nakakanto. Aking Jesus, ay nakakanto. Aking Jesus, ay nakakanto. Aking Jesus. Mga minamahal kong magulang ko po, ang araw na ito ay inilaan ng Diyos sa pagharap po natin, sa pagsalubong natin sa bagong taon, isang bagong buhay ang nilaan ng Diyos. God is a God of a new beginning. Kung nais natin na maranasan ang isang buhay na ganap at kasiyasiya at sa maikling panahon ng ating buhay dito sa lupa, tayo po ay masulit natin ang magandang plano ng Diyos. My plan for you is not to harm you but to prosper you, to give you hope and future. Upang makanta po natin ito, minsan pa, makipagpalit po tayo sa ating Panginoon Kristo. Meron divine exchange. Naging anak siya ng tao upang tayo maging anak ng Diyos. Isinilang siya sa laman upang tayo isilang sa spiritual. Ang araw na ito ay panahon upang tayo po maranasan natin ang pangako niya sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Ang sino man, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino man, kahit sino ka, ano pang lahi mo, whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. For the wages of sin is death. Makapagpalit na tayo. But the gift of God is eternal life. Totoong sinabi niya, for all have sinned and come short of the glory of God. Napakasimple naman po ang inihahain niya. As many as those who believe in Him, He will give them the right to become the children of God. And last, ipahid ng ating labi mula sa ating puso na siya'y namatay, muling buhay. Tatok pa siya sa ating puso. Saan ka man naroon, kapatid, kaibigan, gusto nating magkaroon ng buhay na ganap kasi siya. Hindi po natin ito kaya. Makipagpalit po tayo sa Kanya. I-develop po natin ng isa pong relasyon na hahantong sa buhay na walang hanggan. And last, turuan po tayo na malimutan ang nakaraan. Sa lahat po ng nais magkaroon ng relasyon sa ating Diyos. Magsisi sa Kanyang kasalanan, maranasan ang isang buhay na ganap kasi siya. Tanggapin po natin ang ating Panginoon Kristo. Magsisi tayo sa ating kasalanan. Gawin natin siyang Diyos at ating tagapagligtas. Inaya ko po lahat ng nagnanasa na magkaroon ng isang magandang buhay ngayong taong 2022. At hindi lang dito, kundi buhay na walang hanggan. Taas po natin ating kamay. Saan man ikanaroon. Tayo po yung makupumikit. Huwag niyong intindihin ang nasa tabi mo. Huwag niyong intindihin nasa kaliwa, nasa kanan. Sa pagpikit mo, ituon mo ang iyong puso at isipan sa ating Panginoon na namatay sa krus at muling nabuhay. Sambitin po ng ating labi mula sa ating puso ang panalangin ito. Panginoong Hesus, lumalapit ako. Nagpapakumbaba
humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan, naisip, salita, at nagawa. Pinatatawad ko din ang lahat ng tao na nagkasala sa akin, gaya ng ginawa mo ngayong pagkapatawad. Tinatanggap kita bilang sariling Diyos ko at tagapagligtas. Ikaw nawa maghari sa akin. Ibabaan niyo na po inyong kamay, ako na lang muna dalangin. Dakilang Ama, ang dalayan ko'y isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at hayaan mo kaming lumago ang aming relasyon sa pamagitan ng iyong salita. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Pagpalain mo kami at palawakin pa ang aming kapamahalaan at ingatan mo kami ng iyong kapangyarihan. Inandalahin ko sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless. Sa dakilang